Sa nakaraan ng ating video, ay napag-alaman nga ni Haring Lucien na si Wen Zaipi at Ming Yuyu daw pala, ang nasa likod ng mga kalokohan at kababalaghan na nangyayari dito sa Luniverse. Kaya naman agad niyang hinabol ng pamalo ang dalawa, nang dahil sa labis niyang inis. At naisip nga ni Ming Yuyu, na ang two troublemakers umano ng Divine King's Palace, ay parte ng isang matagal ng alaala, pero nang matanggap nga daw nila ang title na yun mula sa hari, ay nakatanggap pa sila ng masasarap na pagkain bilang rewards, maliban sa pagpalo ng sanga ng kawayan sa kanilang mga puwet. Pero sa tingin daw ba ni Tandang Zhang, ay ito ang tamang panahon upang alalahanin ang mga nakaraan, sabay tanong kung hindi pa ba siya tapos magkwento, pero patuloy pa din na si Anthony at ang mga sword spirit ng ating bida, sa pagpigil kay Ming Yuyu na hindi makawala. Pero sinabi lang naman ni Zhang, na sa totoo lang umano ay mas mature naman si Ming Yuyu kay Wen Zaipi, dahil si Wen Zaipi nga daw noon ay isang talamak na Soga Rule. Kung saan ay gustong-gusto nga din daw nagpapanggap ni Wen Zaipi bilang ibang tao, para lamang hindi siya makilala at makipag-away, sa mga young master ng noble family sa royal capital. Pero bigla ngang sumingit ang ating bida, at sinabi na hindi daw ba at 1,000 taon na ang nakalipas nang mangyari ang kwento ni Zhang, sabay sabi na hindi daw ba at malamang sa isang stage 1 na si Wen Zaipi noon, sabay tanong kung bakit ang stage 1 na tulad niya, ay nakikipag-away pa sa mga baby damulag ng royal capital noon. Pero sinabi naman ni Zhang na sa totoo lang umano, ay isang maestro level na daw si Wen Zaipi nung mga panahong yun, dahil si Wen Zaipi nga daw ang kauna-unahang naging maestro level sa kanilang lahat, kaya naman pinuri pa siya ni Haring Lucien noon. Kaya naman ang mga baby damulag, ay hindi makapaniwala sa kanyang tunay na katauhan o pagkatao noon, at lalong hindi nga daw sila makapaniwala, na ang araw-araw pala nilang nakakaaway na si Wen Zaipi, ay isang maestro level talaga. At dahil nga sa mga sinabi ni Zhang, ay agad na napag-usapan nila Zuan at Negrito ang ating bida, dahil ang mga ginagawa nga daw ni Wen Zaipi noon, ay hindi naiiba sa mga ginagawa ng ating bida, lalo na pag nasa loob siya ng ruin dati, dahilan naman upang biglang mamuti ang mata ni Zhang, pero umubo lang naman si Shu. At sinabi na hindi na umano ito ang oras, upang ipagpatuloy pa ang ganitong usapan, sabay sabi ding may katanungan umano siya kay Ming Yuyu, na isa ding puppet master, at yun nga ay kung isang golden page din daw ba ang kanyang cultivation technique, na agad naman niyang kinumpirma. Sunod ay tinanong nga ni Shu, kung saan naman daw nagmula ang cultivation technique ni Wen Zaipi, at sinabi nga ni Ming Yuyu na sa gold page din daw umano, at ang lahat nga daw ng naabot o narating nila ay ipinagkaloob ng kanilang hari. Pero bukod dun ay kino-cultivate nga din daw ni Wen Zaipi, ang secret technique ng kanilang pamilya. Pero kung sa golden page din daw nagmula ang cultivation technique ni Wen Zaipi, ay bakit hindi siya miyembro ng mga puppet masters o puppeteers? At sinabi nga ni Ming Yuyu sa ating bida, na ang ibig sabihin umano ng puppet masters, ay mga puppet na kontrolado ni Shu o ng kanilang hari, at tanging ang mga tapat at may slave mark nga lang daw ng hari o ni Lu Shu, ang kwalipikado upang maging isang puppeteers, pero ang sitwasyon nga daw ni Wen Zaipi ay espesyal. Dahil matapos nga daw lumipad at magtungo sa kanya ang isang golden page, ay nakakuha siya ng cultivation technique, kaya naman daw masyado ang tuwa ni Wen Zaipi nung mga panahong yun, dahil inaasahan niyang magiging isang puppet master na din siya, tulad nila Ming Yuyu. Agad nga din daw na absorban ng katawan ni Wen Zaipi ang golden page, kung saan kasabay nito ay ang paglabas ng isang slave mark sa kanyang leeg, at napapatanong pa nga daw siya noon, kung ganun daw ba talaga ang pakiramdam pag na-absorb na ng kanilang katawan, ang golden page, pero bigla ngang nangati ang kanyang leeg at agad naman niya itong kinamot. Pero masyado nga ang gulat nila, dahil matapos kamuti ni Wen Zaipi ang slave mark ni Lucien, ay bigla itong natanggal at napunta sa kanyang kamay, dahilan upang mapatanong pa sila Ming Yuyu at Guishu noon, kung ganun lang daw ba talaga kadali matanggal ang slave mark, sabay tanong na din kung peke daw ba ang golden page niya. Agad nga din daw na naiyak si Wen Zaipi noon, kung saan ay tinatanong pa niya ang dalawa, kung dapat ba siyang magtungo sa hari upang humingi ng panibagong golden page, gayon na din ang slave mark, pero sinabi nga nila Ming Yuyu na abala umano ang hari, at dahil sa nasa frontline ang kanilang hari ngayon, ay hindi ito ang tamang panahon, upang pag-usapan ang patungkol sa golden page niya. Habang si Guishu naman, ay sinabing hayaan na daw umano nila kahit walang slave mark si Wen Zaipi, dahil alam naman daw niyang ang makulit na si Wen Zaipi, ay hinding-hindi pagtataksilan ang hari. At sinabi nga din ni Ming Yuyu, na si Wen Zaipi ay hindi umano ganap na isang puppeteer,
kundi kalahating puppeteer lamang umano. At minsan nga daw ay nagbibiruan din sila, kung saan ay tinatawag nila ang kanilang sarili, bilang the 7.5 Puppet Masters, o 7.5 Puppet Masters. Dahilan upang agad namang magdilim ang muka ng ating bida, at na-imagine nga niya si Wen Zaipi na kalahating matino at kalahating siraulo, habang si Carol naman, ay biglang na-imagine ang maaaring maging sitwasyon nila sa nalalapit na digmaan. At bago pa nga mapunta sa kung saan ang mga imahinasyon nila, ay agad na sinabi ni Shu kay Zhang na magpatuloy na siya sa kanyang mga kwento, dahil nais nga daw niyang malaman ang lahat ng mga patungkol kay Wen Zaipi. At sinabi nga ni Zhang, may isang pagkakataon umano kung saan ay hindi na maiwasang magsugal ni Wen Zaipi, kaya naman daw ang ginawa ng ating bida o dati niyang katauhan, ay hindi binigay ang sahod ni Wen Zaipi, upang maiwasan niya ang sugal hanggang sa matigil na niya ito, at tinanong nga ni Shu kung gumana daw ba ang pamamaraan na yun. Na sinabi naman ni Zhang na hindi umano, dahil tuwing umaga nga daw ay binabaklas ni Wen Zaipi ang mga gintong palamuti ng palasyo, at araw-araw nga daw niyang naging routine, ang pagbabaklas ng ginto sa palasyo, pagpunta sa sanglaan at sugalan. Pero kalaunan nga daw, ay hindi na nakontento si Wen Zaipi sa mga palamuti ng palasyo, dahil mayroon nga din daw isang araw na matapos magtungo sa kanyang kwarto ang hari, ay nawawala na ang kanyang unan, dahil tinangay na ito ni Wen Zaipi. Agad nga din daw dinala ni Wen Zaipi sa sanglaan ang unan ng dating hari, at sinabi nga niya sa lalaki na ninakaw niya ito mula sa kwarto ng hari, sabay sabi ding nais umano niyang malaman, kung magkano ito mabibenta. At tinanong nga ni Shu kung hindi daw ba nila pinigilan si Wen Zaipi, pero sinabi lang naman ni Zhang, na isa umano siyang maestro level, kaya kahit anong gawin nila ay hindi nila ito mapigilan, hanggang sasabihin nga daw ni Wen Zaipi, na matitigil lamang siya sa pagsusugal kung sisipain siya paalis ng royal capital, ng ating bida o dating hari. At kung titigil nga daw talaga si Wen Zaipi, sa pagsusugal matapos siyang palayasin ng royal capital, ay malamang sa tapat nga talaga si Wen Zaipi sa hari, sabay tanong kung natigil daw ba ni Wen Zaipi ang sugal, matapos siyang palayasin ng royal capital. Pero bigla nga lang napikit at nangiti si Zhang, na agad ding sinabi na hindi umano. Kaya naman bumaliktad silang lahat, dahil iba nga ang inaakala nila sa ginawa ni Wen Zaipi, at sa kanilang ang pagtayo ay nais pa sanang tanungin ni Shu si Zhang, pero bigla nga itong may naramdaman na kakaiba. Kaya naman agad na ginamit at pinalabas ng ating bida ang kanyang kamalayan, at agad na din siyang nagtungo sa lugar kung saan niya naramdaman ang kakaibang pangyayari. At masyado nga ang gulat nito, dahil ang tubig nga daw dito sa Royal Capital, ay mabilis na bumubulusok at patungo ng North State, pero sigurado nga daw na hindi naman papabahain nila Qingkong ang North State, sabay tanong kung si Wen Zaipi daw kaya ang may kagagawa nito. At habang patuloy ngang nababalot ng superpower ang ating bida at walang malay, ay napapatanong sila Zhang sa kung ano umano ang nangyayari, at kung bakit umano tila biglang nawala ng malay ang kanilang hari. Pero agad naman silang hinaranggan ni Xiao Yu, at sinabing hindi nila kailangang mag-alala, dahil malamang nga daw sa may naramdamang kakaiba ang ating bida, at tiyak na babalik din sa kanyang katawan ang kanyang kaluluwa o kamalayan, sabay sabi na ayos lang daw si Lu Shu. At matapos ngang ngumiti ang ating bida, ay magkahalong tuwa at pagkamangha ang makikita natin sa kanilang mga muka, habang si Shu naman, ay agad na sinabing alam na daw niya kung saan nagtungo si Wen Zaipi, na kanilang kapanalig, sabay sabi na abala daw umano si Wen Zaipi ngayon, sa pagbibigay ng sakit ng ulo kay Qingkong at sa North State. Samantala ilang oras nga ang nakalipas sa North State, ay makikita natin ang mga pulutong ng Satanas, na mabilis patungo sa mga hayop sa kagubatan, at isa-isa nga nilang hinahabol at hinuhuli ang mga ito. Habang ang isang Satanas naman na ito, ay winasak o hinati ang katawan ng USA na kanyang hawak-hawak, at kinain nga niya ito ng hilaw, habang ang kalahati naman nito ay agad niyang hinagis, sa pulutong ng mga Satanas na hindi pa tuluyang nakapag-evolve, o mga wala pang pakpak. At matapos nga itong makita ng mga tauhan ni Wen Zaipi, ay sinabi nilang ito nga umano ang mga Blood Demon o Satanas, na matagal na umanong naglaho dito sa Luniverse, at ayon nga daw sa mga natitira nilang records patungkol sa mga nilalang na ito, ay tila espada ang tigas at talim ng kanilang mga ngipin at kuko. Sinabi nga din ng lalaki sa kanan, na kung makakalaban daw ng mga tao ang mga Satanas na ito, ay tiyak na hindi nila ito matatalo, kahit pa dalawa sa isa ang labanan, at kahit pa magkaparehas sila ng antas ng cultivation. At ngayon ay hindi na nga daw sila magtataka pa,
kung bakit ang Celestial Emperor nilang si Wen Zaipi ay ninais na magtungo dito sa North State, at yun nga ay dahil sa nais niyang ma-ambush ang mga satanas na ito, at kung sakaling matapos nga daw ang pag-evolve ng mga satanas sa kanilang harapan, ay malamang sa pangibabawa na ng mga satanas ang buong Looniverse. Pero bigla namang lumingon sa kanila si Wen Zaipi, at sinabing hindi umano siya ang dapat nilang tignan, kundi ang mga satanas sa kanilang harapan, sabay sabi na matapos umanong makarating sa masikip na lugar ang mga ito, ay uumpisahan na nila ang pag-atake, at kung nais nga daw nilang bigyan ng problema ang kalaban, ay kailangang mabigat na problema ang ibigay nila. Pero sinabi naman ng isang ito, na pare-pareho lang naman daw silang mga maestro level, kaya naman hindi na mahalaga kung sino ang nagmamatsyag sa mga satanas, at sinabi nga ng isa na tama umano ang lalaki sa kanan, sabay tanong kung hindi daw ba at minamatsyagan din ng kanilang Panginoon, ang mga satanas. Pero tinanong lang naman ito, kung sino daw ba ang nagsabi na nakatuon ng pansin at pandama niya sa mga satanas, sabay sabi na pinapakiramdaman lang daw niya, kung ang mga assassins na nagnanais na patayin siya ay nakasunod pa din hanggang ngayon, at nasabi na nga lang ng dalawa, na hindi pa pala tapos ang patungkol sa mga assassins. Agad nga ding naisip ni Wen Zaipi, na isang araw na umano ang nakalipas, pero hanggang ngayon ay hindi pa din gumagalaw ang inner demon o dark guy ayon sa kanya. Sabay sabi na hindi daw kaya madali ang paggalaw para sa lalaking yun. At dahil sa malapit umano sa Royal Capital ang lugar na ito, ay hindi daw kaya nag-aalala ang lalaking yun, na mapatay siya ng kanyang mga kalaban, kaya naman hindi na niya hinabol pa si Wen Zaipi. Pero kung yun nga daw talaga ang sitwasyon, ay bakit daw kaya hindi nawawala ang mahinang fluctuation ng superpower sa kanyang likuran at tila nakasunod ito parati sa kanya. Hanggang sa bigla nga siyang tawagin ng isa sa kanyang mga tagasunod, at sinabi na ang mga satanas umano ay nakapasok na sa masikip na bahagi ng valley, at maswerte nga daw sila, dahil ang mga vanguard ng satanas ay hindi naghiwa-hiwalay bago pumasok ng kabundukan, sabay sabi na andito nga daw lahat ang 7 vanguards ng satanas. Agad namang nagdilim ang muka ni Wen Zaipi, at tinanong kung ano pa ang hinihintay nila, at agad nga din silang napansin ng mga satanas, matapos silang lumipad sa ibabaw ng mga pulutong nito. Agad nga ding sinabi ni Wen Zaipi, na magmula ngayon ay tatawagin na daw ang lugar na ito, bilang Demon Blood Mountain, at silang mga satanas nga daw, ay ang malaking regalo na kanyang ibibigay sa kanilang God King. Agad nga ding tinipon ni Wen Zaipi ang superpower sa kanyang kamay, kaya naman masyado ang pangamba at takot ng mga satanas sa lupa, pero agad nga din silang nagtaka, at pati si Wen Zaipi ay napapatanong sa kanyang kasamahan, kung ano umano ang problema at bakit siya pinigilan. At sinabi nga nito, na hindi umano malalaman ng mga susunod na henerasyon kung sino ang umubos sa mga Blood Demon, kung tatawagin lang nila itong Blood Demon Mountain, at sinabi nga ni Wen Zaipi na tama umano siya, sabay sabi na buti na lang daw at mitikuloso ang kanyang mga tagasunod. At habang napapatanong nga ang mga satanas, sa kung ano umano ang ginagawa nila, sabay sabi na hindi daw ba at digmaan ito. Pero bakit daw kaya tila isang laro lamang ito kila Wen Zaipi, na muli ay sinabing magmula sa araw na ito ay tatawagin na daw ang lugar na ito bilang, The Mountain where we swept away the demons, for His Excellency the God King. Matapos nga nito, ay sabay-sabay nilang tinipon sa kanilang mga kamay ang kanilang superpower, at gumawa nga sila ng combo attack upang atakihin ang mga malalaking bato, na siyang nagsisilbing harang ng tubig sa Royal Capital. At matapos nga ang naging pagsabog, ay masyado ang gulat ng mga satanas na agad naligo sa kanilang mga pawis, at agad na din silang nagtakbuhan matapos makita ang rumaragasang tubig patungo sa kanila. Pero agad nga ding nilamon ng tubig ang madaming satanas, at habang pinapanood nga nila Wen Zaipi ang mga pangyayari, ay sinabi ng isa na akala daw niya nung una, ay hindi gagana ang planong ito ni Wen Zaipi, pero sino daw bang mag-aakala na takot pala sa tubig ang mga satanas? Pero sinabi lang naman ni Wen Zaipi, na maging ang mga satanas umano na nagmumula sa impyerno, ay kailangan din ng hangin o kailangan ding huminga, at natatakot nga lang daw ang mga satanas sa kanilang harapan ngayon, dahil sa wala pa silang mga pakpak, pero matapos nga daw magkaroon ng pakpak ang mga ito, ay tiyak na hindi na sila matatakot sa rumaragasang tubig. Pero biglang ang nagdilim ang paligid, at sinabi nga ng isa na tulad umano ng mga sinasabi ni Wen Zaipi kanina, ay andito na ang mga satanas na mayroong pakpak, at mukhang hindi nga daw sila natatakot sa katubigan, habang ang isa naman, ay sinabi na tila may sumpa daw yata ang bibig ni Wen Zaipi, na agad pinagpawisan ng malapot. At agad nga din siyang tumakbo, habang sinasabi na ano pa ang hinihintay nila,
sabay-sabi ding magmadali na umano silang bumalik sa kanilang kampo, dahil malamang nga daw sa nandito o parating na din si Tandang Chingkong, at pakiramdam nga din daw ni Wen Zaipi, na nasa Two Worlds realm na ang cultivation ni Chingkong. Kaya naman masyado ang gulat ng kanyang mga tauhan, at kanya-kanyang bukas nga sila ng portal, habang sinasabi na mapanganib daw pala ang operation nilang ito, dahil nung una ay akala daw nila na simpleng ambush lang ang gagawin nila, pero sinabi naman ni Wen Zaipi, na exciting naman daw ang hit and run. At ilang sandali nga lang din ang makalipas matapos makaalis sila Wen Zaipi, ay dumating na din ang mga satanas na mayroong pakpak na tila inaabangan naman ni Cao Qingxi, na nagsasabing sa wakas umano ay nandito na sila. At dito ay naisip nga ni Cao Qingxi, na ang mga satanas umanong wala pang pakpak, ay malamang sa mga pinakamabababang uri ng satanas, habang ang mga may pakpak naman umano, ay malamang sa nabibilang sa mga royal family ng satanas, na maaaring maging banta, at makahadlang sa mga plano ni Lu Shu. At sa buhay nga daw na ito ni Cao Qingxi, ay tiyak na hindi niya bibiguin ang ating bida, at agad nga siyang lumapit sa mga satanas. Kung saan makalipas lamang ang ilang sandali, ay nakita na nito ang pagrag-asa ng tubig patungo sa lokasyon kung nasaan ang mga satanas, at masyado nga ang takot ng mga satanas na hindi pa ganap na nakakapag-evolve, dahil ang tubig ay mabilis na patungo sa kanilang direksyon, kaya naman masyado ang takbo ng mga ito palayo sa tubig. Pero biglang ang dumating ang mga satanas na mayroong pakpak, kung saan ay agad niyang hinaranggan ang mga ito, at tinanong kung sino daw ang pumayag o nagsasabi na dapat na silang umatras. Agad nga din niyang dinampot at binitbit ang isang satanas na ito, at kasabay nga ng paghulog niya sa satanas, ay sinabi niyang ang utos umano ng kanilang hari para sa mga satanas na nais tumakas sa labanan, ay kamatayan at pinaghiwa-hiwalay nga nila ang mga parte ng katawan nito. Agad nga din niyang ipinag-utos sa mga mabababang uri ng satanas, na gamitin umano nila ang kanilang mga katawan upang harangan ang tubig, at para makapag-buy time na din para sa mga satanas sa hulian, habang ang iba naman ay inutusan niyang maghukay ng kanal sa gilid, upang dun umano magtungo ang daloy ng tubig. Agad nga din niyang sinabi na magmadali na silang kumilos, dahil ang mga hindi nga daw susunod, ay sa kanyang mga kamay mismo mamamatay, kaya naman agad na nagkapit-bisig ang mga satanas, at ginamit nga nilang barikada ng tubig ang kanilang mga katawan. At habang patuloy nga sila sa pagbarikada, ay agad namang sinimulan ng ibang satanas ang paggawa ng kanal sa magkabilaang gilid, habang si Cao Qingxi naman, ay nagpatuloy pa din sa pagtatago at obserba sa mga satanas. At makalipas nga lang din ang ilang sandali, ay dumating na ang rumaragasang tubig. Pero dahil nga sa pagbarikada ng mga satanas sa kanilang katawan, ay nabago nila ang direksyon ng tubig patungo sa kanal. At naisip nga ng isang lumilipad na satanas, na matapos umano ang ilang layer ng kanilang barikada, ay talaga namang napakalma nila ang pagrag-asa ng tubig, at sinabi nga niya sa ibang satanas na malalagpasan din daw nila ito, sabay sabi ding magtungo na sa unahan ng iba, upang palitan ang mga tinangay ng tubig na satanas. Sunod ay naisip nga din ng lumilipad na satanas, na kahit umano madaming namatay sa mga vanguard nila, o mabababang uri ng satanas dahil sa pagrag-asa ng tubig, ay wala daw magiging problema, dahil ang mga mabababang uri nga daw ng satanas ay kasangkapan lamang, para makarating ng ligtas ang mga elites nila sa royal capital. Pero ilang sandali nga lang din ang nakalipas ng pag-obserba ni Qingxi, ay hinugot na nito ang kanyang Zenting Blade, at nauna nga niyang inatake ang satanas na nagbibigay ng utos, kaya naman masyado ang gulat at takot na naramdaman ng iba pang mga satanas. Pero matapos nga ng muling pag-atake ni Cao Qingxi, ay namataan na siya ng mga satanas, kaya naman pinag-utos ng kanilang kapitan na wag umano siyang hayaan na makatakas, at pigilan siya sa kanyang mga pag-atake. Pero pansamantala namang nagdilim ang mukha ni Qingxi, at kasabay nga ng pagliwanag ng kanyang mga mata, ay ang mabilis niyang pag-atake at paghiwa, sa katawan ng mga lumilipad na satanas. Sunod nga ding inatake ni Cao Qingxi, ang isa sa mga kapitan ng satanas, at kahit panais siyang pigilan ng iba pang mga satanas, ay wala naman silang magawa, dahil hindi nga nila kayang tapatan ang kanyang bilis, gayon na din ang kanyang lakas.